Number 4. God is the owner of life and human beings are His stewards. Scripture teaches that God owns everything. Psalms chapter 50 verses 10 to 12. God has a dual claim on humans. They are His because He is their creator and therefore He owns them. Psalms 139 verses 13 to 16. They are also His because He is their redeemer and has bought them with the highest possible price, His own life. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. This means that all human beings are steward of whatever God has entrusted to them, including their own lives, that lives of their children, and the unborn. Ikita mo na. Tingnan ninyo ang nasa huling bahagi. Matapos ang pagpapakita ng halaga ng Diyos sa buhay ng tao, ay hindi po kinalimutan niyang isama yung sanggol, including their own lives and the lives of their children and the unborn. This means that all human beings are steward of whatever God has entrusted to them, including yung sarili ng buhay, mga bata, at pati yung mga ipinagbubuntis pa lamang. Nangangahulugan ito na ang lahat ng tao ay mga katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanilang Diyos, kabilang ang sarili nilang buhay, buhay ng kanilang anak, pati yung mga hindi pa ipinapanganak. So, pati yung nasa loob ng sinapupunan. Kapag ito ang ginawa mong payo sa isang biktima ng panggagahasa, ang tatay ay pusakal na kriminal, rape victims, mga kapatid, na ayaw talagang ipagbuntis, nasusuklan yung nanay. Subukan mong payuhan ng payo galing sa Adventist Church. Hindi na ho yan magpapalaglag. Bakit ho ngayon binabaliktad? Na ang Iglesia ay ang sama-sama. Naku naman, mga kapatid. Sabi ko nga pagka binasahan, ang Seventh Adventist ay may pinakamalino ng pagpapahayag na pangalagaan pati mga sanggol sa sinapupunan. Ba't ngayon na ibabalik ta rin ng mga kaaway? Pati tapos tayong mga miyembro. Ano ba, mga kapatid? Huwag ganun, no? Kaya nga, challenge natin. Merong magpalaglag, hanapin nyo. Basahan nyo ng guidelines ng Seventh Adventist Church. Hindi siya magpapalaglag. Kaya tigilan ho yung pagsasabi na ang Seventh Adventist ay pro-abortion. Ito nga isi-search nyo lang kung ano-ano po yung siguro yung pinuntahan ng iba ng mga gagamitin references. Kaya yung mga kalaban, nagpipiesta. Ngayon, tingnan natin. Sumunod. The stewardship of life also includes carrying responsibilities which in some ways limit their choices. 1 Corinthians chapter 9, 19 to 22. Since God is the giver and owner of life, human beings do not have ultimate control over themselves and should seek to preserve life wherever possible. The principle of the stewardship of life obligates the community of believers to guide, support, care for, and love those facing decisions about pregnancy. Ayan mga kapatid, sabihin na natin na may isang sitwasyon na talagang ayaw ng babae na magsilang. Sabi po dyan, since God is the giver and owner of life, human beings do not have ultimate control over themselves and should seek to preserve life wherever possible. Hanggat maaari. Ano raw? Tagalogin natin. Ang Diyos ang tagapagbigay at may-ari ng buhay. Ang mga tao ay walang ganap na kontrol o karapatan sa kanilang sarili. At dapat hangarin niya na pangalagaan ang buhay hanggat maaari. Saan dito ang stand ng church na magpa-abort ka? Aba, kung di ka ba naman ma-high blood, mga kapatid, itong mga kalaban. Ano po ang payo sa mga nahihirapan sa pagbubuntis? The principle of the stewardship of life obligates the community of believers to guide, support, care for, and love those facing decisions about pregnancies. So, ang prinsipyo ng pangangasiwa ng buhay ay nag-uubliga sa komunidad o sa atin bilang mga manampalataya na gabayan, suportahan, pangalagaan, mahalin ang mga nahaharap sa mga maling desisyon tungkol sa pagbubuntis. Ibig sabihin, kung susundan natin ang pahayag na ito, kung may pupunta sa hospital na magpapalaglag, sasabihin ba ng doktor, sige, down payment. Ganon. Sa church pa lang, pinapapayuhan na sa ating mga kapatid. Sasabihin ng ba, hindi, noon kasi, ganito.
Ito yung tamang hawa. Bakit babalikan natin yung nakaraan? Unsettled nga mga kapatid. So, tanong, may ganito bang kagandang payo yung mga tumutulig sa Adventist tungkol sa abortion? Sige nga, sina-challenge ko po yung mga nagpo-post na ang Adventist daw ay abortionist, sabi ng mga kumakalaban. Ipakita nga doon ninyo ang inyong statement tungkol sa payo na dapat hindi magpa-abort ng isang buntis. At ikumpara ho natin dito. Sige daw. Ito, hayag naman to Share nyo mga kapatid para tumahimik po yung mga nanonulig sa atin. Number 5, second to the last.